dito, faith every day. So meron ba kayong may katunog to eh. No, sabi nga natin, ito'y kailangan po natin. Araw-araw daw pananampalataya ang meron tayo. Sa iba nga merong tagline to. Sige nga. Paki-ano nga natin yung pinaka ano niyan. Sabi ng Milo, great things starts from small beginning. So sabi niya na Milo, pero hindi ko pinopromote yan ha. Paborito ko lang papakin yan. Pero hindi itimpla. Kasi matabang na pag hindi mo, isa lang eh. Kailangan dalawang sachet na. Ano po? So sabi diyan, Milo everyday great things starts from small beginnings. Ang ganda naman po, yung sinabi niya, very encouraging po. Pero maganda palitan natin ngayon dahil faith everyday tayo. Sige nga po. Iyan. Great faith starts from small beginnings. Faith every day. So sabi nga natin, di ba? Ayan. So sabi, nung nagplano kami, nagsimula kami sa pananampalataya, alam naman natin, kilala natin, lahat ng babae hindi itatanggi. Mahalaga ang pera sa lipunan. Tama? Yun yung pinaka-ano natin eh. Ang sabi nga natin, kapag ang babae hindi mo pinakitaan ng pera, di maniniwala. Sa bato-bato sa nanay. Tamaan, okay lang. No? So, pero sabi nga natin, yun, parang pinaka-ano namin, nagsimula kami sa ganun, ang pinaka-inaan niya sa akin, saan ko kukuha ng pera? Ang laki-laki ng kailangan natin. Nasa 100 plus, 100,000 plus yung sa amin. Estimated namin. Pero praise God, bumaba yung ginastos namin. So, pero sabi nga natin, sabi ko sa kanya, may pagkukuhanan ako. Sabi niya, saan? 13,000 lang naman monthly yung mo. Pagkasumahin yung from January hanggang November, magkano yun? Sabi ko, pangkain pa natin, siguro 8,000 per month. Yun yung kwentahin nyo na lang 8 times 10, 80. So 80,000 sabi. Saan mo kukunin yung kulang? Parating na yun, kukunin ko yung kay Lord. Pray lang. Sabi, yun lagi kong sinasabi. So hello nga sa iyo. Kung nandiyan dyan, mag-comment ka na lang. Nanonood siya ngayon. Kasama natin na nagpupuri sa Panginoon. Pero sabi nga, sabi ko sa kanya, magsisimula kasi yung pananampalataya doon sa simulang maliit. Tapos hanggang araw-araw, day by day, may nalalagpasan kang problema eh. Day by day, may test, may trial. Sabi nga nung nakaraan, di ba, nag-e-endure hanggang mas lumaki na. Hanggang sa mas malaki na yung kaya mong gawin. No? So nung unang ko yung mananampalataya sa Panginoon, wala akong maibigay sa Kanya kundi talent ko lang. Pero nung nagkaroon na ako, may naibibigay na ako para sa Kanya. May nagagamit para ako. Ginagamit ko yun para sa mga taong nakapaligid sa. Hanggang sa lumago, hanggang sabi nga natin, hindi dumami yung ipon ko, pero dumami yung mga nakasama kong mananampalataya sa Panginoon. Sabi nga, nagsimula sa maliit na bagay na kaya mong gawin hanggang sa malaki. Ganon kasi nagsisimula yung mga bagay-bagay. Kung sa mga masasamang bagay nga, may mga kanta tayo, di ba? Ano yung pinakakanta natin sa mga masasamang bagay? Siguro yung iba kinakanta to dati sa mga bar. Sa mga Ako dati kasi kinanta ko rin to sa bar eh. Ano yon? Sige na, kantahin nyo na. Yung mga kalalakihan natin, yung nagsimula sa... Ayun, narinig ko rin. Nagsimula sa... kakantahin na yan. Natitempt na sila. Pero pinilit kong gustuhin. Hanggang sa nagsimulang lumalim. Kaya ngayon, ang hirap na tanggalin. So, ibig sabihin, lahat talaga ng bagay nagsisimula sa maliit. Kaya huwag kang kung sila, yung faith nila, sila, ang galing-galing nila, ang ganda ng nila, pamumuhay nila, yung faith nila, talagang hindi na matitinag. Huwag kang mag-alala, nagsimula rin sila sa una. No? Kaya sabi natin, kung hindi mo sisimulan yung pananampalataya mo ngayon, kailan pa? Kailan ka pa maniniwala sa Panginoon? No? Kaya po sabi sa atin, kailangan faith every day. Kaya sabi diyan, dalawang bagay na gusto kong i-share sa atin. Nagmamadali na yata yung natin magte-10 na. Ayan. Sunod muna. Okay na eh. Ayan. Faith is daily
choice. Yan yung pinakapaalala po natin. Kaya bakit sinabi natin faith everyday? Kasi pwedeng hindi ka manampalataya ngayon kahit nanampalataya ka na kahapon. Kasi everyday is a new day, bagong pananampalataya. Sabi natin, bagong pagsubok. Nasa iyo kung maniniwala ka. Living a life of faith is a daily choice to put our faith in God. Pwede mo kasing ilagay sa iba yung paniniwala mo. Pwede kang mas maniwala doon sa kapitbahay nyo kaysa sa sinasabi sa iyo ng Panginoon. Di ba? Minsan kaya sabi ng Panginoon, alam mo yung blessing, parating na yan sa iyo. Hindi mo man hawak pero on the way na yan. Pero sabi ng kapitbahay mo, mangutang ka na kasi wala pa. Yun yung pinakaano natin. Minsan kasi, yun yung nagiging first resort mo. Kaya sabi sa atin, lagi tayong pinapapili ng mundo natin kung kanino ka maniniwala. Kaya sabi sa atin, nasa choice mo yun. Kung kahapon nanampalataya ka sa Panginoon at napatunayan mo na ang Panginoon ay totoo at talagang tinutupad yung mga bagay na hinihiling mo at may mga bagay na hindi din naman, ngayon, mananampalataya ka pa rin ba? Kaya sabi natin, kahapon at ngayon, mag-iiba yun. Kaya ang pinakausapan natin, choice mo yan. No? So wag mong sisihin yung iba kung hindi ka nanampalataya ngayon na kasi lahat tayo may pagkakataong mamili sa bawat araw ng buhay natin. Sige po. Kaya sabi diyan, every choice we make is an expression of our faith in God. So sa lahat ng mga bagay na pinipili natin, maniwala ka sa bawat buhay, sa bawat desisyon na inaano natin, nakadepende yung mga yun, pinapakita natin sa buhay natin kung naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Di ba ang pinakapaalala sa atin sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. At sinabi nga doon, in all your ways, acknowledge Him and we will make your path straight. So, ibig sabihin, every choice na gagawin mo, kung ito'y sinasagutin mo sa Panginoon, napapakita mo sa Kanya yung pananampalatayang nasa sa iyo. Kaya nga sabi sa atin, yung decision ko ba, nagpapakita ng pananampalataya ko. So tignan natin yung mga bagay lahat ng pipiliin natin ha. Sabi dito in Galatians chapter 2 verse 20, sige. I-ano muna, ayan. I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. At ngayon, hindi ako namumuhay sa akin, kundi ang Diyos ay ang namumuhay sa akin. So, kumbaga parang sa atin, kaya ba nating i-declare na mayroong Panginoon sa buhay mo na ipinapakita mong mayroong Panginoon habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito? Sabi nga niya, ibinigay para sa akin, no? Yung Panginoon, para sa iyo at para sa akin, who loved me and gave Himself for me. Kaya mo bang sabihin, I am now live for Christ? Pagka sinabi kasi natin yon, anything that desires, na mga lustful desires natin, nawawala yon. Ano man mga bagay na nakakapagpalayo sa relasyon natin sa Panginoon, hindi na natin ginagawa yon. Pero kapag ang mga desisyon natin nakasalalay pa rin dun sa mga bagay na mga nakasanayan na natin, lalo-lalo na sa mga bisyo, lalong-lalo na dun sa mga masamang ginagawa natin, and hindi mo masasabing Christ lives in you. Kasi mas nagyawawagi pa yung mga bagay na pansarili mong kagustuhan. O, sige nga po. Kaya sabi diyan, faith is a daily. Sabi, bakit faith is a daily? Bahala ka na kung anong daily yan. Pero hindi siya daily chore. Yan ang ibig sabihin, yung mga dapat mo lang gawin. No, hindi lang siya basta responsibilidad mo. Kundi yun yung pang-araw-araw na talaga na dapat na nasa sayo. Sabi dito in Matthew, sige, iyan muna. True faith leads to obedience, putting God's word into practice. Kaya sabi diyan, faith daily leads to
obedience. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, malamang susunod at susunod ka sa Kanya. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nananampalataya at naniniwala sa Kanya nang hindi ka sumusunod sa Kanya. So kaya sabi diyan, putting God's word into practice. Dapat nakikita sa ating sarili. Kagaya ng sinabi dito sa Mateo, sabi dito in Matthew chapter 7, verse 24 to 27, ito yung verse 24 muna. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Sige po. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Verse 27, the rain came down and the stream rose and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So sa anong pinapakita dito, sabi nga natin, yung pakikinig ng salita ng Diyos ay gaya ng pagtatayo sa bato at sa buhangin. Kapag ito'y pinapakinggan mo at ito'y ginagawa mo at pinapractice mo, parang ito'y itinayo mo sa isang bato. Wise men and the foolish men. Sabi nga natin, ayaw nating sabihin tayong mangmang. No? Pero nagpapakamangmang tayo kapag pinapakinggan lang natin ang salita ng Diyos pero hindi natin nagagawa. Minsan ito ang nakakalungkot sa mga Kristiyano, Pastor, ang ganda ng message mo. Tapos pagka tinanong mo, ano yung message ko? Pastor, basta maganda, nakalimutan ko na . Nagandahan ka lang. Anong tawag nun? Anong kala mo sa mensahe ng Panginoon for entertainment lang? No? Hindi, the message of God is not about doon sa for your entertainment, hindi lang about doon sa kung magagandahan o ma-entertain yung tenga mo. Minsan kasi kapag ka mabulaklak, maganda sa pandinig natin, magandang mensahe na sa Panginoon. Tama? Pero kapag ito'y masakit o kaya ito naman yung parang blunt lang, no? Parang no color na mensahe ng Panginoon. Parang sinasabi natin, parang hindi buhay. Parang hindi ako nasiyahan sa mensahe ni Pastor. Bakit? Parang ang tamlay . Kaya hindi masaya. About saya lang ba ang mensahe na naririnig mo? Hindi. Kaya ka nakikinig ng mensahe ng Panginoon to apply the Word of God. Para hindi ka kilalaning foolish men. Kakantahin nila. Ano sunod ng lyrics nun? Foolish man? Buti hindi na sinunod, keeps me falling. So, pero sabi nga natin, ayaw nating tawaging mangmang, pero nagpapakamangmang. So, tandaan nyo, the Word of God is not for your own entertainment, but for us to be practiced. The Word of God. Ibinibigay sa atin ang mensahe para mas lalo nating maunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang sa gayon, may apply natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Nang sa gayon, makita ng bawat tao na nakapaligid sa atin, tayo'y mga taong mananampalataya. We are the man of God, follower of Jesus, and believer of Christ. Di ba? Yan yung dapat nakikita natin sa buhay natin. Sana mga kapatid, makita po natin na yung buhay Kristiyano ay talagang about sa pananampalataya mo sa bawat araw ng buhay mo. Hindi pang linggo, hindi pang special event, hindi tuwing birthday mo lang, or Christmas or New Year. Sabi nga natin, minsan ang isang tao, minsan 2 beses lang nakakapasok sa loob ng church o sa simbahan. Yung una, nung pinanganak siya. Yung pangalawa, yung ililibing na siya. No?
So sana mga kapatid, huwag mo nang antayin na mayroong 4 na tao o 6 na tao, depende sa bigat mo, yung magpapasok pa sa'yo sa church. Nung unang pagpasok mo sa church, 2 tao lang ang nagpasok sa'yo, yung magulang mo. Pero yung sumunod na pagpasok sa'yo minsan, yung 4. Oh, 4 na. May nagbubuhat na rin sa'yo. Sana wag nating hayaang ganun lang yung faith natin sa Panginoon. Sana wag nating hayaang ganun lang yung relasyon natin sa Panginoon. Sana araw-araw makita yung pananampalataya natin nasa Panginoon. Kasi ito'y pang-araw-araw na pamumuhay natin, mga Kristiyano. Okay po? Kaya sabi diyan sa conclusion po natin, faith is about trust in action, not simply belief. Take a leap of faith now and see how God works in amazing. So ibig sabihin sa atin mga Kristiyano, ang pananampalataya is hindi siya parang word lang. It is an action word. Sa mga teacher, anong tawag ng action word? It is a verb. Faith is a verb. It is an action word. Hindi siya basta salita lamang. Kaya sa bawat sa bawat araw na dumarating sa atin, bagong pagkakataon para ipakita ang ating pananampalataya at bagong pagkakataon para manampalataya tayo sa ating Panginoon. Sana po mga kapatid, ito po ay naging makapangyarihang mensahe sa